Good morning everyone. Circuit nga pala no. Since pasensya na sa Tagalog ko, medyo hindi masyadong straight kasi gawa nga ng Bisaya lang tayo. And then isa nga pala akong electrician and this is my first vlog no. I would like to share lang din sa mga baguhan na electrician itong video na to, which includes the auxiliary engine. So yung mga generator namin. So kahapon while approaching kami sa port of Asdod dito sa Israel, nagkaroon kami ng problema sa aming auxiliary engine. Uh, Hence that itong barko na to was delivered last March 2024. So bagong-bago. So hindi namin in-expect na magkakaganito siya. Since napaka ano naman ng mga machineries, napakabago pa. So ayun nga, nagkaroon kami ng trouble sa auxiliary engine number 1 namin during maneuvering. So yun nga no, samahan nyo ako guys, i-troubleshoot natin tong problema na to para rin the same time mapagkunan natin ng aral or para din ma-share din natin sa lahat ng mga electrician dyan, lalo na sa mga mechanical engineers, kung ano yung mga posibleng dahilan kung ba't nagkaganito yung system natin. So samahan nyo ako guys, let's go! Isa sa most crucial parts ng operasyon ng barko ay tuwing maneuvering o ang pagdikit at pag-alis ng barko sa port. Dito kasi ay dapat meron kaming sapat na provider ng kuryente para mapatakbo ang aming machineries. Bago pa kami dumaong ay meron na kaming mga pre-arrival checklist kung saan isa sa mga nakasulat dito ay dapat may enough power kami na pwede naming magamit sa paparating na mataas na electrical load demand. During maneuvering, dito din ginagamit ni Kapitan ang isa sa pinakamalaking electrical motor sa barko, ang bow thruster, kung saan umaabot sa mga 600 kW pataas depende sa nakadesign sa isang barko. Sa pagkakataong ito ay hindi namin inaasahan na magkakaroon ng problema ang isa sa aming mga generator, kung saan ayaw niyang pumasok sa aming main bus or hindi siya pwedeng masynchronize sa ibang generator. Napansin din namin na meron siyang alarm indication na auxiliary engine number 1 ECB non-close at ang voltage niya na running at no load ay mababa kumpara sa rated operating voltage ng mismong generator. Kahit anong adjust ko using the value setter na nakakonect directly sa EVR ay wala pa ring pagbabago ang running voltage ng aming generator. Just to verify kung saan pwedeng nanggaling ang fault, ay agad-agad nagkandak ako ng ocular inspection sa alternator side ng auxiliary engine number 1. Para pala sa hindi nakakaalam, make sure na maglagay muna ng mga electrical signs or any warning device kung saan kayo nagtatrabaho. To avoid unwanted accidents, una, ilagay muna sa manual ang operating mode ng inyong auxiliary engine. I-close ang pinaka-main starting air at ilagay sa start block mode ang local controller.
Based doon sa mga findings ko, the fault of our auxiliary engine ay galing doon sa mismong burnout at disconnected na connection in between reactor at EVR. Kaya pala during running niya, ayaw niya ma-regulate ang voltahe at the same time, hindi rin siya pwedeng i-adjust sa value setter niya. Nag-restablish din ako ng panibagong connection sa W1 na terminal at after ma-terminate ay pinaandar namin siya sa loob ng 5 minutes para makita if the voltage can be adjusted doon sa value setter niya. Kumuha din ako ng actual na voltage reading at no load sa mismong MSB namin, in which naka-measured ako ng around 451 volts na nag-coincide naman sa EMS at voltmeter sa MSB. So after natin ma-rectify, so ngayon nilagay ko siya sa bus and then nilagyan ko rin siya ng load para at least ma-observe ko yung movement ng voltage niya. Pero so far okay naman, stable naman. So ayan, so mga load lang na pinasok ko sa kanya is yung sa engine room fan namin, yung mga malalaking fan namin. Ayan guys, so thank you for watching pala. So hopefully meron kayong mga natutunang aral guys. So ang pinaka problema natin doon guys is may isang linyada sa reactor na na-disconnect o nasunog base doon sa pag inspection ko after nangyari yung incident. So doon din guys makikita natin na ayaw talagang pumasok na auxiliary engine number 1 doon sa mismong main switchboard namin since napakababa ng voltahe niya. So ang voltahe niya is around 423 lang, which is not acceptable since ang aming design voltage is around 450. So yun nga guys, so after natin na-rectify, ginawa natin siya ng guarantee claim since itong barko na to is bago naman. O hindi nga namin expect yun na magkakaganon siya. So hopefully meron kayong natutunan, and then don't forget guys to share para sa mga susunod na video. And thank you.